Magandang araw mga kamags. So video natin ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano mag DIY gumawa ng pickleball court na talagang fun ngayon. At yung court natin na lalagyan ng isang basketball court. Yan. So well, for me madali lang kasi yung mga linya dyan, yung mga guide na natin, patnubayan nyo lang kung paano ko gagawin yung pickleball court. Tapos ang gagamitin muna natin ay yung tape, no? Hindi natin pipintahan kasi baka nga yung tuwan ay masira. So madali lang lagyan to kasi ang mga linya dito ay bibases natin sa pag drop na mga linya. Kaya nga lang tape ang ilalagay natin kasi baka nga yun, ang dami na kasi may volleyball court, may basketball court, tapos lalagyan natin ng pickleball court. So mabayan nyo lang, gamitan natin muna ng mga chalk para yung mga markings. Pagkatapos ng chalk, marking ng chalk para sa mga measurements, dimensions ng length at saka width, yun lang. Tapos ililinya na natin yung tape na gagamitin. O ang uunahin natin, kukuha tayo ng middle dyan, ano yung center. Tapos magkuhan tayo ng 10 feet dito, 10 feet doon. Then after that, magme-measure tayo ng dito sa side papunta doon para sa sa sideline. Tapos i-measure natin kung ano yung distance ng 10 feet dito, at yun ang ikuha natin dun para yung baseline dito ay magawa natin. Yan, so likewise dito dyan gaganunin natin ang pagkuhan, gawa ng pickleball court. So gamit yung tape na yan ang gagamitin natin linya. Pagkatapos of course binigyan tayo ng mga color dyan, so I chose yellow kasi mas makita yan sa korte. So, ito si Mr. Rocky, yan ang assistant ko, gagawa kami ng korte ng pickleball court. So ayan, ito na kami dalawa ni Rocky, may dala kami yung ating steel tape. Pero yan, kita nyo, pumunta kami sa gitna kasi actually yan yung aming isang environmentalist dito sa eskwelahan. Tinuturuan ko kasi tayo yung may alam about sa measurement ng pickleball court. So yan, ang gusto ko dito kasi nga yun ang nadala kong steel tape na medyo 10 feet lang ang kanyang haba. Kaya kukunin namin yung, although alam ko na 9 meters itong volleyball court, subalit yun nga, by feet naman kasi ang sa pickleball court. So yan, galing dun sa sideline, ayan. So ini-extend namin yung steel tape, yung nga lang ng 10 feet lang ang haba niya, so medyo maliit yung aking nadala. Ayan, so 10 feet, tapos another 10 feet. Yun ang nagawa namin kasi nga maliit yung steel tape na nadala ko. Ayan. So pagkatapos dyan, kukunin namin yung gitna or yung middle ng center para magme-measure tayo ng 10 feet papunta sa kanan at 10 feet papunta sa kaliwa. Para yun, kasi yung dimension ng pickleball court ay 20 by 44 feet. At eto, buti na lang yung aming incoming principal ay may steel tape para na mataas, nasa mga talagang mahaba. So it's good, yun ang ginawa natin, diretso na. Mas maganda itong ganitong gagamitin yung tape kasi diretso na yan. So mineasure ko yung width ng volleyball court by feet, no? Hindi by meters kasi by feet kasi yung yung dito sa pickleball court. At kaya ito, nag-assist pa yung aming incoming principal. Yan. Tapos na yan.
So, nakuha na natin yung width o measurement ng width, kaya i-divided by 2 natin. Yan. So, sinusiguro ko para talagang makuha natin yung gitna para ma-exact yung ating measurement. So, yan. So, kinukuha na ko na ng gitna. So, dito na magagamit yung ating mga chalk. Start na tayo maggamit ng chalk. Lininihan ko na yan ng marker sa gitna. So, pagkatapos nyan, yun. Kukuha tayo ng 10 feet papunta sa kanan at 10 feet papunta sa kaliwa. So, at that junction, uusap pa kayo ni ma'am. Ma'am, ano ba yung middle ng ganitong measurement? Ganyan. So, ito na. Nakuha na namin yung middle at yan na. So, I try to roll the steel tape pero may kuwan nagkabuhol-buhol muna kasi ang taas. Ganyan. So, inayos muna namin. At again ilagay natin, ima-minus na natin sa time. So, talagang napakadali mag DIY ng pickleball court. Basta, again, I'd like to reiterate, basta meron na kayong volleyball court measurements o mga linya dyan kasi magagamit natin yung mga linya para mag-guide sa atin. Yan. So, sa kaliwa kami unang kumuha ng 10 feet. Sa kaliwa. So, yan. So, 10 feet dyan. Yan. So, ako yung naglagay ng marker para sa 10 feet sa kaliwa. Tapos, nag-transfer ako sa kabila. Another 10 feet. Yan. Ako na lang lagay ng marker. At buti na lang nandyan si aming incoming principal. At siya yung naging ika-third man natin na para lagay ng mga marker yung chalk. So, yung chalk namin yan. So, 10 feet na yan. Yan yung una namin ginawa. Pagkatapos, inuna kong mag-measure ng 7 feet. Kasi yung kitchen, di ba? Yung 7 feet ang kitchen. Yan. So, minarkahan ko yung 7 feet na kitchen. Pag marka ko ng 7 feet sa kitchen, yun, kinuha ko yung measurement ng gilid, no? Yung nasusobrang area o measurement ng edge ng pickleball para yun ang i-measure natin para sa yung 7 feet. Yun sa 7 feet, yan. So, na-measure na natin yun. Ibinigay ko kay Ma'am yung Choktara para lagyan na ng intersection para yun ang ating mark para sa ating what you call that, yung sa ating kitchen. And then after that, ito, diniretso ko na kasi mataas yung steel tape natin. So diniretso natin na 22 feet. Yan, diniretso natin na 22 feet kasi anyway, alam na natin na ang dimension ng rectangular pickleball ay 20 feet by 44 feet. So yun, di ba? Measure ko na yung 22 feet. Tapos yung gilid para mas straight natin, kung ano yung distance dun sa gitna, papuntang gilid ng volleyball sideline, yung sideline ng pickleball court at saka yung volleyball court, yan, para magtugma yung linya, yan. Si ma'am yung naglilinya. So, tapos na yun. Ang dali. So, sa kabila tayo. Pumunta kami sa kabila. So, parang dito pa yung korte na nasa harapan natin ng ginagawa natin ng mga markings. Ayan. So, from the edge of the 10 feet, mineasure namin yung sa volleyball court. Ayan. Para mag-measure na naman kami ng 7 feet dito, yung kitchen. Actually, pwede yung idiretso.
Actually, pwede i-diretso natin 24. Yan lang ang ginawa ko para at least mag-guidean ko kasi si Ma'am at saka si Rocky na 7 feet yung kuhan. Then, mula dun sa 7 feet na kitchen, yan, minensyon namin yung sideline ng kitchen papunta dun sa sideline ng volleyball court. Yan. Para, nilagyan na ng marking. Okay? Para kung saan na mag-meet ang mga linya, di ba? Yun ang kanyang intersection. Then ito na. Ang ganda ng gamit namin kasi yung mata. So, nag-measure ako ng 22 feet. So, 22 feet. Nagmarka si Ma'am. And then, dito kami sa side. Kasi dapat of course, para maging straight. Yan. Tapos, dapat mag-meet yung di ba? Yung iba nga, pinililinya na para yung mag-meet yung mga dalawang linya, dun yung intersection. Alright? So, yun na. Okay? So, bali, tapos na dito yung sideline ng pickleball dito na banda. Tapos, dun kami sa kabila. Dun sa kabila, yun ang ginawa ko. Tignan nyo yung ginawa ko sa kabila. Okay? So, hindi na yung nag-measure kami ng 7 feet. Diniretso ko ng 22 feet. Tapos si Ma'am ang naglagay ng marker sa 7 feet para sa kitchen. Yan. So, napakadali. Marker dun si Ma'am. Marker si Ma'am. So, kung tatlo kayo, kaya napakadali. Yan. So, 22 feet yan. Tapos, yung gilid. Kasi nga, nakuha na natin yung kwan, di ba? So, yung gilid. Again, yung point of reference natin ay yung volleyball court. Para maging straight. Yan. So, minarkahan niya ni Ma'am. So, saan mag-intersect. Doon yung corner. And we did the same sa kabila. Tingnan nyo. So, if you notice dito sa kabila, nag-start kami ng 7 feet. Ayan. Pero yung yan, binalikan. Siniguro namin yung para sa kitchen na dapat mag-intersection yung linya, no? Tapos, dito sa kabila, yun yung ginawa namin. Diretso na. From the center, nag-measure ng 22 feet. Okay? Yan. So, yung inuna ni Ma'am, yun yung 7 feet na kitchen. Tapos, yung 22 feet. Tapos, yung linya. Tapos, yung gilid para mag-meeting yung dalawang linya na para makita natin yung intersection. See? So, depende na kung sa inyo kung anong para ma-panlat talaga natin kung ano yung mga measurement nyo dyan. Yung sa amin, talagang kinuha namin yung measurement para lahat. Right? So, yan na. Intersection para sa edge or corner ng court. And may dumaan. That's ready. It's now ready. Pwede na yan lagay ng linya yung duct tape. Kaya mas maganda yung yellow na pinili ko. So, ready na kami. At of course, bago natin lagyan ng tape, may ginawa muna kami. So, anong dapat gawin pag maglinya na? O as easy as that, tingnan natin ilang minutes natin na kuan yung pag-markings. Tapos, yeah, mas maganda yan, no? Mas maganda to. Ito kasi diretso-diretso. Right? So, titape na tayo. Tapos na yung mga markings natin. So, ito
ito yung isang gamit natin. So ito ang dapat yung gawin pag hindi pa ilagay natin na pinta ang yung gagawing linya, no? Kung gagawin yung linya tulad nito, kasi temporary lang muna, ang gagamitin ay yung duct tape. So ang mainam yung gawin, walisan nyo yung dadaanan ng duct tape. Yan, walisan yung hawiin nyo yung mga maliliit na mga rubbers ng bato o yung buhangin para talagang didikit yung duct tape natin at masulido ang kanyang pagdikit. So yan ang ginawa namin. Naging 3 na yung aming kasamahan. I mean, may isa pa kaming environmentalist na nag-assist sa amin at mas lalong bumilis ang aming trabaho. So yan, pinawalisan yung mga dadaanan at ayun, kinuha ko na yung duct tape na ang inuna ko talaga ay yung linya ng kitchen. Kasi actually yung duct tape namin ay medyo kulang, hindi masyadong hindi nakabili ng maraming tape yung aming principal, kaya ito. So inuna muna namin ang kitchen. So tingnan nyo ano yan, oh. Very easy. May nagkakapit sa kabila, tapos ikaw, ayan, ang duct tape. So that's more or less 20 feet yan, no? So it's quite easy. Okay, so tapos dyan, baba mo lang. Actually, ang mapoproblema ka dyan pag medyo mahangin kasi umuuga yung tape, kaya dapat ibaba mo. At ayan na. See? Tapos puputulin. Pagkatapos putulin, pwede na nating yan, dinidikit, no? Tapos pwede na, look, ano ginagawa ko, yan, tapakan nyo lang para dumikit. Yan, i-slide nyo yung kanyo, i-slide nyo yung sapatos nyo. So as easy as that. So natapos na kagad yung unang kitchen dito sa banda ng harapan natin. Tapos sa kabila naman, kasi actually sa tansya ko kulang yung aming duct tape kasi hindi medyo talagang sudden na gawa kasi ko nga siguro atat na maglaro. Kaya ayan. Okay, so ganun pa rin. Hawak. Tapos paano ilalagay yung linya o kung magpipinta kayo. So yung mga chalk markings natin, ipagitna nyo yung chalk marking. So isentro nyo sa duct tape o sa pinta, no? Para talagang tulad ng meso namin to sa middle, talagang doon namin ilalagay yung 0 sa talagang middle din ng aming line of reference, which is the line of the volleyball court. So ayan. Actually yan, nagkulang. Kita nyo, bumalik ako kasi nagkulang na yung duct tape, kaya kinuha ko yung isa pang tape at idinugtong natin. Yan, so dali lang kasi yung mga duct tape, dali man nagdugtong. So nagdudugtong ako ng oras na yan para nga matapos yung kasi kung ilagay natin kumpleto yan, hindi na yan, may oras nang nasayang para ma-extend yung time. So whatever or however long we are able to do this one, mas baba pa sana ang panahon kung talagang kumpleto yung ating tape. Actually yung tape kasi yung pag measure madali lang yun
Yan. So, nadugtong na. Kasi actually nakuha na kuhan tayo. Doon tayo naabala sa pag-remove ng unang So, ito na. Ayan. Nagtugtong na. Tapos down. Ayan. Dali lang. Putol si kasamang Romel. Kami naman Iraqi, yun. Tinatapak-tapakan namin. And tingnan nyo kung anong susunod. Kasi medyo mataas tong tape na to. So, talagang galing sa gitna. Tapos, yung 22 feet. Ito na yan. So, yung kitchen, yung line sa kitchen, madadaanan na yan. Okay, so, again, in more or less 20 minutes, tapos na yung pickleball court mo. Again, pag meron kang mga point of reference tulad ng volleyball court. Kung wala kayong volleyball court, yung basketball court, pwede nyo gawang point of reference para sa paglinya. Okay? Para mag-guidean kayo ng paglinya ng pickleball court. Yan. Then, sa kabila, medyo mataas-taas itong kuhan. So, talagang galing yan. Yan sa middle yan sa gitna. Kasi medyo bago yung tape natin. So, medyo mataas yan. There. 22 feet. So, pali, matatamaan na yan yung linya ng kitchen. Dali lang, di ba? So, kanya lang mga kamags. Napakadali again, DIY ng inyong pickleball court. So, if in case gagamit kayo ng tinta, yun, markings. Tapos yung, kung may kwan kayo, parang maggagawa kayo ng guide para sa pagpinta yung kahoy, tapos lagyan nyo ng anong width. Usually, mga 5 centimeters ang width ng mga linya. So, yun, gawa kayo ng kahoy na may butas na 5 cm ang width ng para malinyahan nyo. Ayan. So, pagkatapos nyo ang baseline na yan, tapos ang kabilang korte. So, actually dyan, mahangin. See? Umuuga yan. So, dapat ibaba mo para hindi matama ng hangin natin yan. Medyo nagtagalan kami dyan kasi nga medyo mahangin. Kita nyo mamaya may dadaan pang teacher dyan kasi nga medyo mahangin. See? Yan, may teacher na dumaan. Sabi namin, ipahinto mo yung hangin. At huminto ang hangin. Actually yun, nag-assist yung aming isang kasama sa gitna para mailagay na namin kasi nga mahangin. Alright, yun. Tapos putol, dikit, tapos isadsad yung sapatos para dumikit, diba? So napaka easy. So tapos na yung sa kabila. Then dito naman tayo sa kabila. Ganon pa rin gagawin natin. Kung mataas pa yung tape, mas mabuti. Yan. So si Sir Rocky kaya nag-a-assist sa atin. Yan. Nagtatawanan pa kaming tatlo. Sideline ng korte ito. Again, that's 22 feet.
napaka easy gumawa. So again, this is a temporary pickleball court, kaya yung ginawa muna namin o ginamit ay ang tape. Hindi muna yung talagang pinta. Kasi nga volleyball court at saka basketball court na nandito. Ang tansya ko siguro di maglalaon, gagawan ito ng mga pickleball court na yung parang lagyan natin maging dalawa. So sa kabilang side, sa dito sa i-cross, no? Kasi ito nakasang-ayon lang sa volleyball court at saka basketball court. At yun, so isang linya. So dito naman tayo sa isa. Yang linya na lang, dalawa na lang dito sa side at saka sa baseline, at matatapos ng ating DIY pickleball court using the tape for temporary boundary lines. So hindi naman masyadong mahirap, kaya nung nirequest tayo ng ating incoming principal diretso as a PE teacher, yan, dapat yun nga, pag may naghingi sa iyo ng assistant na kaya mong gawin tulad nito na napaka-easy, go lang ng go. See? Yan. So, tapos na yan. Yung sideline dyan. Yan. Tapos tapak mo lang yung sapatos mo, tapos isad-sad mo. So, didikit na yan. At of course, putol. Putulin pa yan para okay, isa na lang para matapos at matapos. So sa bandang dyan, actually I tried to ask yung aming ano, kasya pa ba to? Yun, dumating isa naman kasama. Yun yung kasama kong PE teacher din. So sabi nung ni Rocky, okay pa daw, aabot pa daw, tingnan nyo. So tingnan nyo kung aabot ba, ha? Itong last tape na inestimate ng aking kasama na si Rocky na aabot, ha? Tingnan natin. So this will be the last and final line. Last and final line. At aabot ba? Tingin. Aabot ba? At hindi umabot. So actually hindi yan umabot. So may mga around 1.5 foot or feet pala na kulang. So ang ginawa ko dyan, kinuha ko yung isang tape pa, pero yan, ikunan ko na. Pinadikit ko na. Pinadikit ko na yan. Pinutol ko dyan banda. Although napakalapit na yan sa pan. Yan, so since meron pa tayong extra tape, kuha tayo ng kasing taas ng kulang para idugtong. Ikuha ko milk ini. At yun nga, that will be the last, and tapos ang laban sa paggawa ng korte ng pickleball court. So ang mga maglalaro dito, walang iba kundi ang faculty and staff. At yun nga lang, pwede ka maglaro sa
maagang umaga at sa late afternoon o sa gabi kasi tingnan nyo may ilaw naman kami. Yan. See? So, mula sa simula hanggang dyan sa gawa namin o sa pagpadikit namin ng mga tapes, hindi umabot ng medyo oras tapos ang ating pickleball court. Mga gwapo na akong mga kasama. So, lisod sa yun. Lisod sa yun. Lisod na, mahirap daw. Pero sa akin, chicken. Kasi picture sa chicken. So, picture muna kami para sa vlog. Follow my vlog. Ako mga kauban. Okay? So, we are done. And look, chicken. How many minutes ang tapos na. So, see you next time. Magpagawa kayo ng 40 kay Rocky at Baby.